Ito mismo yun eh. Ganitong ganito pag pupunta ka sa fiesta. Asado. At dumiretso ka sa dirty kitchen, nag-obserba sa mga naghahanda. Ganito yung amoy, ganito yung pakiramdam. Bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. At mabuti na lang, meron pa palang ganitong eksena. Ito yung adventure namin ngayon ni Mrs. Dizon. Nadiskubre namin to sa Santa Rita, Pampanga. Literal nga naman na handa ang fiesta. Paano? Ang nakalatag ay yung mga heritage dishes ng Pampanga. Mabuti pa, simulan na natin yung tikiman dito sa Alvis Farm. So ganito sa Alvis Farm. Medyo sobrang lupit. Ang style ko, sinadya si Mrs. Dizon, tapos hindi ko ni-research. Kasi gusto ko parati ako nagugulat. Gulat na gulat ako, gusto ko yung kapaligiran. Pagdating mo, meron kang yung welcome drink mo dito. Tsokolating batirol na ang gamit nila ay gatas ng kalabaw at meron daw suman pili which yung ibig sabihin ata ng turol or suman Pasko. Hindi ko pa natitikman pero i-welcome natin sa sarili natin. Si Mrs. Dizon natikman na yung tsokolate at sarap daw. Alam nyo ba na sobrang sarap ng gatas ng kalabaw? Hindi ko ma-explain in words kung gaano siya kakrema, kasatisfying. Parang ito na lang para may kaluluwa yung iniinom mong gatas. So, try natin with the batirol na sinabi sa amin, meron din daw tong peanuts na sila talaga gumawa. As in mano-mano, welcome sa amin. Ang sarap. Hindi matamis. May granules pa nung tsokolating batirol. Perfect yung lasa, may pait ng konti. Yun yung gustong-gusto natin. At ipaparis natin to sa sumang tili. Ganda ng pagkakarol, oh. Medyo kakaiba rin yung diskarte. Parang may folds pa sa ano. Yun! Ganda ng malagkit. Tikman ka na, ha? May lasang usok yung suman na to. Perfect. Kapares ng tsokolate. Sarap. Dapat hindi magpabusog kasi mukhang mahaba-haba yung araw. Tempting. Starters pa lang. Ngayon pa lang, simulan ko na yung gabum to. Yung magiging experience namin dito. Solid to. Isa pang welcome drink ay yung buko sherbet. Experience nga natin ito. Yun, yung sherbet. Merong rind ng dayak. Yung buko sherbet nila, kaya pala merong dayap rind pagpasok namin doon. Yung pala yung nilalagay sa ibabaw. Actually, first time ko makakatry nung buko sherbet na merong balat ng dayap. Bango yun eh. Harap na to. Sobrang refreshing nito. Hindi lang pala balat. May konting parang zest. Hindi zest. O baka nga doon sa balat na gagaling yung konting-konting asim. Ang sarap pala ng buko sherbet na merong dayap. Ang sarap nun. Sobrang refreshing. Sobrang kang parang tinapatan ng aircon tuwing iinumin mo. At ang maganda, anli. Kuha ka lang ng kuha. Ang sarap. Ngayon, handang-handa na tayo tumikim. Simulan na natin yung Heritage Fiesta Buffet nila. Ang daming makakain dito. Nandito yung mga regulars na suwang mais, buro, asado matwa, bangus na kinilaw, kari-kari syempre, prawns, naku, sarap, pati bringi, sisig babi, tidtad. Tara, simulan na natin to. So ito yung suwang mais na natapos pala, nilagyan nila ng parang chicharon pa sa ibabaw at dahon ng sili. Patagal nito niluluto, slow cook. Tikman ko na. Proud ang mga Kapampangan dito sa suwang mais. Ang itsura niya parang
Pag nakita nyo parang arroz caldo, di ba? Pero mais na puti. Sobrang light lang nito. Na kung sanay ka sa maalat, parang gusto mo lagyan ng patis. Pero na-appreciate mo na yung lasa ng white na corn. Tsaka pansin hilig nila sa chicharon. Sa lahat ng halos na kinainan namin, either, yun nga, sariling luto ng chicharon, ito, binagay sa soup, imbis na croutons, chicharon. Sarap. Kanina sa preparation, tinitingnan ko yung ang tagal hinihimay nung talong. Tapos parang may bulad din. Kaya ito na yung titikman ko na agad. Hindi pa ako nakakatikim nung parang ganitong preparation ng talong salad. Kaya natin. Sarap. Ini-expect ko kasi maasim agad, pero hindi. Parang malakas yung lasa nung dried fish dito sa talong na to. Gulat ako sa lasa na to. Alam nyo, napakasarap pala ng lasa ng inihaw na tuyo na hinalo sa may talong at saka suka. Alam nyo, naging epekto, naging mas malinamnam yung lasa ng tuyo. Grabe yung blend nilang dalawa. Masarap siya. Pang pare sa main dish, ganun yung dating. Dahil kakaiba, ang sarap talaga ng lasa nun. Sige, subok naman tayo ng iba pang parang merienda. Try ko to, lumpiang ubod. Hindi pala ito ubod. Lumpia lang na lumpiang gulay. Masarap siya. Hindi na ako nakakuha ng suka, babalikan ko. Pero, meron kasi akong buro dito. Yung ulam kasi sa bura. Yung buro, niluluto. Nakita ko, ang bango-bango. Tapos sinabi sa akin, sabi, kami ang gumawa niya, hindi yan binibili. Maraming hipon. So, burong hipon. Kaya natitikman ko. Kami ni Mrs. Dizon, napakahilig namin sa buro. Gusto namin yung asim nito eh. Sarap. Pero dapat ready ka para doon sa asim at saka yung buro fermented. Pag hindi ka handa doon sa lasa na yun, baka magulat ka. Pero handa ako eh. Kasi nabigyan na rin ako dati ng burong hipon. Iba yung lasa niya doon sa burong isda. Ito may malakas na na fermented flavor. Gustuhan ko. Alam niyo naman ako, mas weirdo, mas gusto ko eh. Pero inuulam din to sa binlunch na ampalaya. Advanced level to, hindi to pambata. Pero lagyan ko na rin ng kasi may pritong hito eh. Sabay na natin yan dyan. Ganyan natin i-enjoyin yan. Ganyan, no? Wow. Langit. Tuwing nasa Pampanga kami ni Mrs. Dizon, buro, gulay, isda. Actually, pag nasa buffet table, yun na yun eh. Para sa amin ha. Pero dito, ang dami pa. Ang dami ko pa dapat matikman. So far, lahat na nalalasahan ko, ang sarap. Textures, hindi minadali. Kasi tumambay ako dun sa kitchen. Nagkikwento yung nagluluto. Sabi, sir, kaya masarap yan kasi may pagmamahal. Namin ginagawa yan. So, nakikita ko, hindi kayo nagmamadali, hindi malakas yung apoy. Tikim sila ng tikim. Small portions, tinitingnan nila kung tama yung pagka-season. Pamilya ata sila nagtatrabaho doon. Hinuhulaan ko lang, pero well-oiled machine para magaling sila doon sa kitchen na yun. Handang-handa sila at alam na alam nila yung ginagawa nila. Nag-translate dito sa mga nalasahan ko. Okay, sa parte na to, ikikwento ko na kung paano kayo makakapamiesta ng Kapampangan Heritage Buffet. Unang-una, puntahan nyo yung site nila sa Facebook, Alviz Farm. Unang-una, dapat mahilig kang mag-adventure at willing to wait. Kasi meron tong minimum, dapat 20 persons. Pero kung lampas naman kayo doon, ang maximum ay 100 katao. At ito na nga yung kwento namin ni Mrs. Dizon dahil hindi naman kami ganun karami o wala kami maaya. Joiners ang tawag sa amin. Ang ginawa namin,
Nag-message lang kami sa Facebook page nila at nag-abang kami ng malaking grupo na kulang. Marami kaming mga joiners. Ang natutunan nga namin bukod dun sa Tikiman experience, ang masaya pala ay yung interaction kasama yung mga ibang guests. Iba-ibang parte ng Pilipinas, magkikita-kita kayo para sa isang intensyon, ma-experience yung heritage food ng Pampanga. Alam nyo, hindi talaga ako fan ng bringhe, pero nung naamoy ko at nakita kong pine-prepare to, mukhang mako-convert na ako. Ang bango-bango nung turmeric na amoy ko kanina. Ito yun, no? Parang, meron pang tutong. Hindi ko alam kung overcooked tong tutong, pero siguro tatanggalin ko yung super itim. Pero masarap kasi pag may lumutong na di ba? Nandito pala, inilagay yung inihaw. Yung kadalasan kasi nakakain ko, hindi inihaw. Ito, yan, no? May sarap yan. Quail eggs. Tikman ko, Bring, Masangan luyang dilaw. Alam nyo, mukhang na-convert na nga ako. Bagay siya sa mga... Ito. Para maiba ng konti yung para may punch ng asim. Kumuha na rin ako ng pako. Ang dami ng pako. Sarap. Lahat ng pako, masarap. Sobrang bright. Itong bringhe, bago ako dito. Matagal ko na siya iniintindi. Ngayon naiintindihan ko na talaga siya. Gata, turmeric, baka dahil inihaw din yung protein niya, lalo ko nagustuhan. Pero, dito ako excited. Ang laki ng sugpo, Tapos, merong niluto ata sa taba ng talangka. Kaya nilagyan ko kaya white rice yung kinuha ko Tikman natin to. So, ganito ako kumain ng ulo ng sugpo. Ihiga ko muna siya, itinidor, tapos tatanggalin ko ng isang buo na ganun. Ito na lang matitira. Ito, diretso na sa. Titikman ko na to. So, meron na itong taba ng talangka. Na-scrape off ko na talaga yung laman ng ulo. Wow! Sobrang sarap. Ang sarap ng sugpo. Ang sarap ng pagkaluto dun sa taba ng talangka. Perfect. Hindi masyadong malasa yung garlic. Ibig sabihin hindi malakas. Kasi paminsan ma-overpower ka nun Hindi matigas yung sugpo. As in, ang sarap nito. Solid to. Asado. Niluto sa gatong. Ito yung asado matwa. Matwa, ibig sabihin old. Tagal daw to niluto. Nakakuha pa ata ako ng fat, Pero parang nag-caramelize na talaga yung asukal dito dahil 6 na oras ata hindi ko alam kung kahapon pa to niluluto. At ito, gatong ang pagluto. Katulad nitong tidtad. Yung tidtad, dinuguan nila na ito coagulated na yung dugo. Kaya yung parang sabaw niya, clear. Kahit nilagay mo sa puting kanin, hindi mangingitim katulad ng ibang dinuguan. Pero yung cuts niya malalaki yung meat to. Ito yung tidtad. Parang version nila ng dinuguan. Tapos ito na yung sisig. Yung sisig naman, nakita ko to inihaw. Batok ng baboy na may kahalong atay ng manok. Siyempre, sibuyas. Try na natin yung sisig. Ang tagal ko nitong parang binabantayan na Mula nung iniihaw, bumalik ako para tingnan kung paano i-chop. Kumbaga nausukan to ng husto. Tikman natin. Sarap. Solid. Tsaka maganda yung kasi chinap ng di ba? Mano-mano. Medyo malaki-laki pa yung pieces. Ang sarap ng lasa ng usok. Sakto lang yung templada nito. Hindi malakas yung kalamansi. Balance pati yung lasa ng sibuyas. Masarap yung sisig kasi after nila haluin na dun sa kitchen, pagka-serve nila dito, parang ang epekto, parang sizzling kasi may slow fire doon na pinagpatungan. Kumukulo siya sa sarili ng mantika.
So, lalo pang sumasarap. Sili, of course. Bagay sa white rice. Pero kumuha rin ako ng black rice. Tikman rin natin. Gawa daw nila parang Tanim nila. sila, harvest nila. Kasi dito rin nanggagaling halos lahat. Katulad yung mga tanglad na sa paligid na nila. Try natin with black rice yung sisig. Bagay din. Masarap. Walang lutong yung sisig. Parang lasa lang ng smoke. Okay, itong tintad. Ngayon ko lang inusisa, itinanong ko, ano yung dahon-dahon na yun? Ano yung parang stem? Oregano pala yun. Yung parang pantanggal ng, pan-diffuse ng, halimbawa may extra taste yung pork. Gusto mo na bumango-bango yung dish mo. Laurel kadalasan ginagamit natin. Sila, may laurel at may oregano. Yung pala yun. Parang, ayan, no? Google ba? Google ata yung tawag. Tapos, coagulated na nga yung ano nito, yung dugo. Hindi siya yung parang humalo doon sa sabaw. Tikman ko ulit yung tintad. Dito na nakatikim ng tintad. Sarap. Ang laki ng cut ng meat. Sarap ng acidity. Parang siyang adobo-ish. Dinuguan. Hybrid adobo, hybrid dinuguan. Dahil malakas din yung lasa ng nung aromatics niya. Hindi naman lahat nung dinuguan, ganun yung experience Ang pinaka-common na experience natin dyan yung black na sauce at maasim. Ito may bango yung yung experience ito. Natutuwa ako. Maganda pati yung pork na ginagamit, yung cut ng meat. Ako fan, lalo na si Miss Season, fan ng dinuguan na hindi masyado mataba. As in, magugustuhan mo to. Again, para siyang adobo / dinuguan. Kaya ang sarap niya. Solid nito. Sa panlasa ko, ako lang to ito yung paborito kong natikman dito. Sobrang sarap. Babalik ako para dito. Actually, yung napansin ko maraming tao dito, inaabangan yung asado matwa. Kasi sikat ang Pampanga dyan Parang hindi mo rin siya ma-order sa basa-basa nag-food court ka o restaurant sa Manila. Ito, ginawa talaga ito dito sa kitchen. Slow cook. Yun nga, nag-caramelize na yung sugar Tikman natin. Excited din ako dito. Sa white rice ko siya kinain para ma-experience ko siya ng... May bango rin kasi yung black rice na masarap Pero pag yung feeling ko, masarap na yung sarsa nung kakainin ko, white rice ko siya pinapares. Wow! Masarap nga. Parang burnt sugar yung dating nung Kaya nangitim-ngitim din siya ng konti. Ang sarap. Parang intense yung lasa nung sabaw niya. Parang deep. Parang may konting smoke pa, ganun. Tikman ko na isa pa. Masarap yung sarsa niya. Pangkanin. Okay ito. Yung asado at saka yung tintad. Babalikan ko mamaya. Kukuha pa akong kanin. At saka syempre yung sugpo. Primo yung sarap para sa akin. Tapos, dahil hindi lahat sanay doon sa pansin ko sa buro, dami pa doon. Babalikan namin ni Mrs. Dizon yun. Target lock yun. Ang sarap kumain dito. Yun ang masasabi ko. Solid. Para ka na miesta na, kumbaga, mayaman. Mayaman yung pinunta mong bahay. Ganun yung lasa, ganun yung ganap, ganun yung handa. Sulit ba? Sa akin, sulit. So, sa lahat na mahilig kumain, sulit to sa inyo. Experience siya. Hindi lang yung kain, yung interaction mo with the other guests, yung kwento ng may-ari, yung lugar. Total package siya. Yung only things. Gusto mo, magsuman ka ulit, mag-chocolate ka, mag-sherbet ka. Meron pa mga desserts mamaya, di ba? As in, solid, sarap. Kain muna kami. Ito mukhang matagal din tong pinakuluan. Ito parts to ng buntot ng ng baka. At saka may balat din. Pero ang ganda nung pagka-blanch kasi nila ng mga gulay Yan naka-tie pa yung mga string beans. Yan, ang ganda So lahat may texture, mukhang malambot. Ito naman yung
bagoong nila. Binalikan ko yung buro at saka syempre ito. At ito nagustuhan ko talaga to. Yung ensaladang talong nila kasi medyo funky yung taste nung dried fish na ginamit nila eh. So magkabagay ito. Tikman ko na yung kare-kare. Syempre pag Pampanga, I think 100% yung batting average na masarap ang kare-kare ng Pampanga, no? Pero ikuwento ko na lang din to sa inyo. Mukhang solid eh. Black rice, fragrant rice, bagoong at saka yung balat. Sobrang sarap. Bagay pala yung kare-kare sa fragrant rice. Totoo lang, itong black rice na to. Sarap nito. Inabutan ko ang kare-kare kasi marami kami kumain dito. Puro na yung gelatinous parts. Akala ko parang, wala na. Pero masarap pala. Yun pala yung event. Kasi buntot di ba? Konti lang naman talaga yung meat sa buntot. Nung nadurog-durog na yung natirang parts doon, okay pa rin. Ang sarap. Masarap kasi yung lasa ng kare-kare. Yun ang numero 1 eh. Sobrang lambot nung balat. Nalulusaw. Idadab ko lang ng konting buro. As isa sa iulam ko sa gulay ng kare-kare na may konting sabaw ng kare-kare. Buro at kare-kare, bagay ba to? Pwede actually. Masarap. So ito yung kinilaw na bangus, twice cooked daw. So kilaw yung tawag nila kasi pinalambot muna para matanggal yung meat ng bangus. Pero niluto to sa hindi sa suka. Ang souring agent nila kung ano yung available, pwedeng kalamansi, pwedeng dayap. Habol ka na nga pala to kasi sabi sa amin last mo daw kainin yung bangus, yung buro. Hindi buro, yung kilaw. Kasi dahil nga merong asim element, siguro, ganyan. Pero sabi niya, kung ano naman yung trip mo, gusto mo unahin gitna. Sinunod ko lang siya na nilast. Tikman ko to. Na intriga rin ako na hindi suka yung gamit eh. Sarap nito. Hindi maasim na maasim. Uy, meron konti rin. Pero, may spice. At saka may fat na siguro yung taba nung bangus. Masarap siya, malambot. Hindi siya yung nanigas dahil sa acidity. Pangkanin din siya. Ulam na solid din to. Hindi siya pampapak. Masarap lahat. Yun ang lang masasabi ko. Pero, tidtad sa akin ang number 1. Ngayong araw na to, ito yung nagwagi. Tapos, ang secret ingredient, first time pala nila sinusubukan na nilalagyan na nila ng sinuso. Yung nabibili dati na prito sa may Bukawi. Meron din silang na-source dito sa palengke nila. Sinubukan nila yung magagandang klase ng pig's breast. Yung walang kulani. Kaya ang sarap pala. Ang texture niya, sa totoo lang, parang hybrid meat and tofu. Tapos yung lasa niya, mala-mala balot. Yun, ganun yung lasa niya. Kaya lalong naging meaty yung experience yung kain ng tidtad. Talagang hindi ka makukonsensya kung puro ulo, yung puro pork, ganyan. Ang sarap nito. So, dessert na tayo. As in, sobrang kompleto. Ito, Pampangan din daw to eh. Crepe siya na merong parang ube to, no? Siguro kalamay ito. At parang may nyog, merong mangga. Tikman natin, ano? Pilipino yung dating eh. May space pa ako para dito. Ganda na yung interesting yung itsura eh. Sarap. Galing oh. Kakanin/crepe. Parang ganun yung lasa eh. May lasa kasi yung ube na yung pagkaluto ng ube. Tapos yung nyog. Ewan ko kung bakit parang may smoky flavor yung nyog. Pag natikman mo, masasabi mo nga, interesting to. Ngayon ako nakatikim ng ganitong crepe na Pinoy yung take.
na sabi nila, narinig ko lang Pampanga daw talaga to. Galing. So ito naman yung kalame. Parang kalamay pero kalame ang tawag nila Ube at saka malagkit. Hindi siya ube halaya. O, tikman natin. Yung pala yun. Nakakain na ako nito dati. Yan ako, confused ako. Kasi inisip ko ube halaya Noon nalaman ko na malagkit pala siya at saka ube. Naintindihan ko na siya kasi wala akong ini-expect na creaminess ng ube halaya na makapal, maraming gatas. Ito parang may burnt taste din, parang yung kinain ko na crepe kanina. Sa dalawang kinain ko, parang may present na coconut na burnt yung lasa. Very unique, very welcome yung taste na yon. Lalo na kung mahilig kang tumikim ng mga bagong flavors, yung natutuwa ka kung bago sa'yo. Yun, tama. Ganun na ganun ang fiesta experience sa pagkakaalala ko. Pati yung entertainment, naaalala ko nung bata ako may musiko, may banda na umiikot, nagbabahay-bahay. Dito, pag umabot kayo ng 20 persons pataas, libre na yung entertainment kaya meron ding kantahan. Sobrang nakakaaliw, sobrang nakakatuwa. 4 o 5 oras na stay ko dito, sulit na sulit yung binayad ko. Magkano ba? Tawagan nyo sila, mag-inquire na kayo. Yun! Isa kang piyalera, patungkol tinggaling, biyaya-liwang fiesta, kulturang katawan. Ikan palul akong ilong, tugak tuway dulo, sisig, sandok, kurang daan, Sinukwal Festival!